Nakita mo na ba ang iyong buhay pampinansyal at naramdaman mong parang may kulang? Kahit na ginagawa mo ang lahat ng alam mong tama, nagsusumikap ka, nagplano ng mabuti, ngunit tila hindi ka nakakarating kahit saan, marahil ay mayroon kang masalimuot na kaugnayan sa ikapo. Baka magbigay ka ng out of obligation, takot kang masumpa kung hindi. O baka huminto ka sa pagbibigay dahil pakiramdam mo ay hindi ka pinagpala ng Diyos kahit na tapat ka. Ang pagkalito na ito tungkol sa ikapo ay inaalis sa iyo ang iyong kagalakan at kapayapaan sa Diyos. Mayroong katotohanan sa salita ng Diyos tungkol sa ikapo at pagkabukas palad na maaaring magbago hindi lamang sa iyong pananalapi, kundi sa iyong buong relasyon sa Diyos. At kapag naunawaan mo ang katotohanan ito, nagbabago ang lahat, ang iyong puso, ang iyong pananaw, at oo, madalas din ang iyong mga kalagayan. Maraming mga Kristiyano ang nabubuhay na nakulong sa dalawang mapanganib na sukdulan. Ang ilan ay nagbibigay ng ikapu dahil sa takot na para bang ito ay isang pagbabayad upang maiwasan ang parusa. Ang iba ay lubusang tinatanggihan ang ikapu, iniisip na ito ay batas lamang ng lumang tipan. Ang parehong pananaw ay nakakaligtaan ang puso ng Diyos na ipinahayag sa banal na kasulatan. Itinuro ng Biblia sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang lahat ng ikasangpung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na hindi sapat upang tanggapin, iyon. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng talatang ito? At paano ito nauugnay sa itinuro ni Jesus tungkol sa pagkabukas palad at pagtitiwala sa Diyos? Sa video na ito, matutuklasan mo ang balanseng pag-unawa sa tithing na maaring magdulot ng kalayaan sa iyong puso at karunungan sa iyong pananalapi. Ang pananaw na ito ay nagdulot na ng kapayapaan at malusog na kasaganaan sa libu-libong tao na nakauunawa sa tunay na puso ng Diyos para sa pagkabukas palad. Manatili hanggang sa huli dahil ang iyong matututunan ay maaaring ang eksaktong pagbabago sa pananaw na kailangan mo para mamuhay ng may kalayaan at kagalakan sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong pananalapi. Ang unang katotohanan na kailangan mong maunawaan ay ito: ang ikapu ay hindi kabayaran para matamo ang mga pagpapala ng Diyos. Ito ay pagpapahayag ng pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya bilang ating pinagmumula ng probisyon. Kapag naunawaan mo ang pagkakaibang ito, nagbabago ang lahat sa iyong karanasan sa Diyos. Tinatrato ng maraming tao ang ikapu na parang isang transaksyon sa negosyo. Magbibigay ako ng 10% para pagpalain ako ng Diyos ng 90% na multiply. Ngunit hindi kailangan ng Diyos ang ating pera at hindi siya kumikilos tulad ng isang bangko kung saan tayo nagdedeposito na umaasang may garantisadong pagbabalik. Ang ikapu ay pangunahing tungkol sa pagkilala at relasyon. Ito ay tungkol sa pagdedeklara mo sa pamamagitan ng praktikal na aksyon. Panginoon, kinikilala ko na ang lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyo. Nagtitiwala ako na ikaw ang aking tunay na pinagmumulan ng seguridad. Kapag nagbibigay ka ng may ganitong saloobin, hindi ka bumibili ng mga pagpapala. Nagpapahayag ka ng pananampalataya. Naunawaan ito ni Abraham bago pa man umiral ang batas. Sa Genesis 4:20, nagbigay siya ng ikapu kay Melchizedek hindi dahil sa legal na obligasyon, kundi bilang pasasalamat at pagkilala na ibinigay ng Diyos ang tagumpay. Ito ay nagpapakita na ang prinsipyo ng ikapu ay nagmumula sa puso, hindi sa panlabas na mga tuntunin. Kapag binago mo ang iyong pananaw sa ikapu, mula sa obligasyon tungo sa pasasalamat, mula sa takot tungo sa pananampalataya, may magbabago rin sa iyong relasyon sa Diyos. Huminto ka sa pagbibigay nang may pagkabalisa at nagsimula kang magbigay ng may kagalakan, at ang pusong masaya at nagpapasalamat ay eksaktong nakaaantig sa puso ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso na magbigay, hindi nang may pag-aatubili o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya.
Ang saloobin ng iyong puso ay mas mahalaga sa Diyos kaysa sa halagang ibinibigay mo. Kung ang katotohanan ito ay umaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento. Ang Diyos ang aking pinagmumulan ng probisyon. Ang iyong pahayag ay nagpapahayag ng saloobin ng pananampalataya at pasasalamat na nakalulugod sa puso ng Ama. Ngunit mayroong isang bagay na mas malalim tungkol sa kabutihang loob na maaaring ganap na baguhin ang iyong buhay pinansyal. Isang bagay na paulit-ulit na itinuro ni Jesus, ngunit madalas ay hindi natin nalalapat sa ating praktikal na pananalapi. Ang pangalawang katotohanan ay ang pagkabukas palad ay lumilikha ng isang pamumuhay na umaakit ng pabor at mga pagkakataon sa mga paraang hindi mo naisip. Hindi dahil ang Diyos ay may utang sa atin kapag tayo ay bukas palad, ngunit dahil ang isang mapagbigay na puso ay sumasalamin sa kanyang katangian at umaayon sa mga prinsipyo ng kaharian. Napansin mo na ba kung gaano ang tunay na mapagbigay na mga tao ay tila nakakaakit ng malusog na relasyon at hindi inaasahang pagkakataon? Hindi ito nagkataon. Itinuturo ng Kawikaan 11:25. Ang taong mapagbigay ay uunlad at ang nagbibigay ay babalikan. Kapag nagkaroon ka ng bukas palad na puso, hindi lamang sa pera ngunit sa oras, mga talento at paghihikayat, magiging uri ka ng taong gustong makatrabaho, makipagnegosyo at makapartner. Ang tunay na pagkabukas palad ay bumubuo ng isang reputasyon para sa pagiging mapagkakatiwalaan at karakter. Itinuro ni Jesus sa Lucas 6:38, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw ay ilalagay sa inyong kandungan, sapagkat sa parehong panukat na inyong ginagamit, ito ay isusukat sa inyo." Ang prinsipyong ito ay gumagana hindi lamang sa espiritual, kundi sa lipunan at profesional. Ngunit mag-ingat, hindi ito nangangahulugan na dapat kang maging bukas palad para lamang mabawi ang isang bagay. Ang tunay na pagkabukas palad ay nagmumula sa isang nagbagong puso na tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Kapag malinis ang iyong motibasyon, natural na dumadaloy ang mga pagpapala. Tinutulungan ka ng ikapu na mapaunlad ang mapagbigay na pusong ito. Kapag regular mong ibinibigay ang iyong mga unang bunga sa Diyos, sinasanay mo ang iyong puso na magtiwala sa halip na mag-imbak dahil sa takot. Nagkakaroon ka ng mindset ng kasaganaan sa halip na kakapusan. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga taong namumuhay ng may kakapusan sa pag-iisip at sa mga nabubuhay na may kasaganaan na pag-iisip. Sabi ni Scarcity, "Wala akong sapat na ibabahagi." Sabi ng Abundance, "Ang Diyos ay may walang limitasyong mga mapagkukunan at maaari akong maging bukas palad sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya." Ang pagbabago ng mindset na ito ay mahalaga hindi lamang para sa iyong espiritual na buhay, kundi para din sa iyong praktikal na kaunlaran. Ang mga taong may abundance mindset ay nagsasagawa ng matalinong mga panganib, nakakakita ng mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakakakita ng mga problema at bumuo ng mga relasyon na nagpaparami ng mga posibilidad. Kung napagtatanto mo ang kapangyarihan ng pagkabukas palad, isulat sa mga komento. Pinipili kong magkaroon ng mapagbigay na puso. Ito ay higit pa sa isang komento. Ito ay isang deklarasyon na humuhubog sa iyong pagkatao. Ang ikatlong katotohanan ang magpapabago sa iyong pangunawa sa kasaganaan. Nais ng Diyos na umunlad ka hindi sa makasariling pag-iipon, ngunit upang maging isang mapagkukunan ng patuloy na dumaraming pagpapala sa mundo. Ang iyong kaunlaran ay may layunin na higit sa iyong sarili. Itinuturo ng Deuteronomio 8:13, "Ngunit iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang pagtibayin ang Kanyang tipan." Binibigyan tayo ng Diyos ng mga mapagkukunan upang pagtibayin ang Kanyang tipan para ipakita ang Kanyang kabutihan sa ating buhay. Kapag naunawaan mo na ang kasaganaan ay may kasamang responsibilidad, hindi ka na matakot na mapalad. Maraming mga Kristiyano ang hindi sinasadyang sinasabotahe ang kanilang sariling kaunlaran dahil natatakot sila na ang pera ay ilayo sila sa Diyos.
Ngunit itinuturo ng Biblia na ang mga mapagkukunan sa kanang kamay ay nagpapalawak ng kaharian. Si Abraham ay lubhang maunlad at tinawag siya ng Diyos na aking kaibigan. Si Job ang pinakamayamang tao sa silangan at ipinagmamalaki ng Diyos ang kanyang pagkatao. Humingi si Solomon ng karunungan at tumanggap din ng kayamanan. Ang kasaganaan ay hindi kaaway ng espiritualidad kapag ito ay may tamang puso. Itinuturo sa iyo ng ikapo na maging isang tapat na katiwala, hindi isang nagmamay-ari. Kapag nag-ikapo ka, kinikilala mo na ang lahat ay pag-aari ng Diyos at ikaw ay katiwala lamang. At ipinagkatiwala ng Diyos ang mas malaking mapagkukunan sa mga katiwala na nagpapakita ng katapatan sa kung ano ang mayroon na sila. Ang pananaw na ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa pagkakasala tungkol sa kasaganaan at kasakiman tungkol sa mga mapagkukunan. Maaari mong matamasa ang mga pagpapala ng Diyos ng walang kasalanan at maaari mong ituloy ang paglago ng pananalapi ng hindi nagiging miserly. Itinuturo ng Lucas 16:10-11, ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi makatarungan sa kakaunti ay hindi rin makatarungan sa marami. Kung hindi ka naging tapat sa di matuwid na kayamanan, sino ang magkakatiwala sa iyo ng tunay na mamon? Ang katapatan sa ikapu ay nagpapakita ng kapanahunan sa pamamahala ng mas malalaking mapagkukunan. Ang salitang ito ay nagbabago ng mga pananaw sa buong mundo. Kung ito ay nagsasalita sa iyong puso, mag-iwan ng isang tulad ngayon ito ay nagpaparangal sa katotohanan na iyong natatanggap. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, kumonekta sa komunidad na ito na naglalayong ipamuhay ang mga prinsipyo ng Biblia sa balanse at praktikal na paraan. Ngunit mayroong isang aspeto ng ikapo at pagkabukas palad na kadalasang hindi nauunawaan, at kapag naunawaan mo ito ng tama, maaari nitong baguhin ang iyong karanasan sa pananalapi at espiritual. Ang ikaapat na paghahayag ay tungkol sa puso sa likod ng pag-aalay. Ang Diyos ay hindi humahanga sa malalaking halaga na ibinibigay sa maliliit na kilos, ngunit nalulugod sa maliliit na handog na ibinigay ng may malaking puso. Ang balo na nagbigay ng 2 maliliit na barya ay tumanggap ng higit na papuri mula kay Jesus kaysa sa mayaman na nagbigay ng napakalaking halaga. Ang pinagkaiba ay hindi ang laki ng iyong handog, kundi ang katapatan ng iyong pananampalataya. Kapag nagtititi ka, kahit maliit na sweldo, na may tunay na pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos, nagpapakita ka ng pananampalatayang nagpapakilos sa puso ng Ama. Maraming tao ang nararamdaman na hindi karapat-dapat na magbigay dahil sa palagay nila ay hindi sapat ang mayroon sila. Ngunit itinuturo ng Biblia na pinararangalan ng Diyos ang katapatan, hindi ang pagpapahalaga. Kung maliit ang kinikita mo ngunit tapat sa iyong ikapo, nagpapakita ka ng higit na pananampalataya kaysa sa isang mayaman na nagbibigay ng malaking halaga ng walang sakripisyo. Ang kagalakan ng pagbibigay ay nagmumula sa pag-unawa kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa iyo. Kapag pinagnilayan mo ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa krus, kapag nakilala mo kung gaano karaming mga biyayang natanggap mo na pamilya, kalusugan, trabaho, kaligtasan, ang pagbibigay ng 10% ay hindi isang sakripisyo, ito ay isang pribilehiyo. Ang 1 Chronica 29:14 ay lubos na nakakuha ng saloobing ito ng sabihin ni David, sapagkat sino ako at sino ang aking bayan, upang kami ay makapaghandog ng saganang gaya nito. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyo at sa iyong kamay ay ibinigay namin sa iyo. Ito ang transformative mindset, ang pagkilala na maging ang kakayahan nating magbigay ay mula sa Diyos. Kapag mayroon ka ng paghahayag na ito, hindi ka na muling magbibigay ng may mabigat na puso. Magbibigay ka ng may kagalakan, batid na nakikibahagi ka sa gawain ng Diyos sa lupa. At narito ang mahalagang bagay, kapag nagbibigay ka ng may tunay na kagalakan, ipinapahayag mo ang pagtitiwala sa patuloy na paglalaan ng Diyos. Ang pagtitiwala na ito ay eksakto kung ano ang kanyang pinarangalan sa praktikal at supernatural na mga paraan. Magugulat ka sa ikalimang katotohanan. Maraming Kristiyano ang hindi nakakaranas ng mga pagpapala ng ikapu
dahil nagbibigay sila sa maling dahilan o sa maling pag-uugali. Ito ay hindi isang bagay ng halaga, ito ay isang bagay ng puso at pag-unawa. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagbibigay ng ikapu na parabang isa lang itong bayarin na babayaran nang walang anumang espiritual o emosyonal na koneksyon sa kilos. Maraming tao ang automatikong naglilipat ng pera nang hindi man lang nagpapahayag ng pasasalamat, pagsamba o pagdedeklara ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ito ay ganap na nakaligtaan ang punto ng ikapu. Ang ikapu ay isang gawa ng pagsamba, hindi isang administratibong obligasyon. Ito ay isang sandali ng lapit sa Diyos kung saan kinikilala mo ang kanyang kabutihan, ipinapahayag ang iyong pagtitiwala sa Kanya at nagpapahayag ng pasasalamat sa Kanyang katapatan. Kapag isinantabi mo ang iyong ikapu, gawin itong isang espesyal na sandali ng komunyon. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagbibigay ng ikapu sa pag-asa ng agarang at kalkuladong kita sa pananalapi. Magbibigay ako ng 1,000 para makatanggap ng 10,000 sa susunod na buwan. Ginagawa nitong isang pamumuhunan ng Diyos, hindi isang ama. Hindi siya isang bangko kung saan ka nagdedeposito ng pera na umaasang garantisadong kita. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi palaging dumarating sa anyo ng pera. Minsan ito ay dumating bilang proteksyon mula sa hindi inaasahang mga gastos, karunungan sa paggawa ng mga tamang desisyon, mga relasyon na nagbubukas ng mga pintuan, mga pagkakataon na hindi nakasalalay sa pera, kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa kayamanan. Itinuro ni Jesus na ang buhay ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng mga ari-arian na tinataglay natin. Kasama sa tunay na kasaganaan ng kalusugan, malusog na relasyon, layunin sa buhay, kapayapaan sa loob. At oo, sapat na mapagkukunan upang mamuhay ng may dignidad at maging bukas palad. Kapag nagbibigay ka ng ikapu ng may tamang saloobin, pasasalamat sa halip na obligasyon, pananampalataya sa halip na takot, kagalakan sa halip na kalungkutan, nakikipag-ugnayan ka sa mapagbigay na puso ng Diyos sa paraang nagbabago sa iyong buong karanasan sa buhay. Kung binabago ng paghahayag na ito ang iyong pananaw, isulat sa mga komento. Ibinibigay ko ang aking ikapu ng may kagalakan at pasasalamat. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng saloobin ng puso na pinararangalan ng Diyos. Ngunit ngayon ay dumating ang pinakamahalagang bahagi. May isang paraan upang lapitan ang ikapu na nakaayon sa iyong puso, sa puso ng Diyos at nagbubukas sa iyong buhay sa mga pagpapalang higit pa sa pera. Ang ika-6 na paghahayag ay tungkol sa kung paano masisira ng ikapu ang mga negatibong huwaran sa iyong pamilya at makapagtatag ng mga bagong huwaran ng pananampalataya at pagkabukas palad. Hindi sa pamamagitan ng mga magic formula, ngunit sa pamamagitan ng mga tunay na pagbabago sa karakter at mga prioridad. Maraming mga pamilya ang nagpapasa ng mga pattern ng kakapusan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, hindi dahil sa mga supernatural na sumpa, kundi dahil sa mga pag-iisip at gawin na ipinasapasa. Ang mga kaisipang tulad ng hindi tayo magkakaroon ng sapat, kapos ang pera, hindi natin kayang maging mapagbigay, ay lumilikha ng limitadong mga katotohanan. Kapag sinira mo ang mga pattern na ito, sa pamamagitan ng tapat na ikapu, nagtatatag ka ng mga bagong mindset para sa iyong pamilya. Itinuro mo sa iyong mga anak na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan, na ang pagkabukas palad ay posible kahit nakakaunti, na laging may sapat kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Itinuturo ng Galatia 3:13-14 na tinubos tayo ni Kristo mula sa bawat sumpa upang ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa atin. Ang pagpapala ni Abraham ay hindi lamang material na kayamanan, ngunit isang buhay na pinagpala sa bawat dimensyon, mga relasyon, layunin, pabor, kapayapaan. Kapag tapat ka sa ikapu, inilalagay mo ang iyong sarili upang matanggap ang komprehensibong pagpapalang ito. Ipinahahayag mo na kabilang ka sa pamilya ng pananampalataya, na nagtitiwala ka sa mga pangako ng Diyos at na gusto mong mamuhay ayon sa mga simulain ng kaharian. Lumalaki ang iyong mga anak na makikita ang isang magulang na nagtitiwala sa Diyos sa kanilang pananalapi, na bukas palad kahit sa mahihirap na panahon,
na may kapayapaan sa halip na pagkabalisa tungkol sa pera. Nagtatatag ito ng isang pamana na higit na mahalaga kaysa sa pera, isang pamana ng pananampalataya. Maraming tao ang nagpapatotoo na nang matapat silang nagsimulang magbigay ng ikapu, hindi lamang bumuti ang kanilang pananalapi, kundi ang buong kapaligiran sa kanilang tahanan ay nagbago. Mas kaunting mga argumento tungkol sa pera, higit na kapayapaan sa mga desisyon sa pananalapi, at mga bata na natural na natututo ng pagkabukas palad. Ang iyong henerasyon ay maaaring ang unang namuhay sa kalayaan sa pananalapi batay sa mga prinsipyo ng Biblia. Ang iyong mga inapo ay maaaring magmana ng kaisipan ng pananampalataya at pagkabukas palad sa halip na takot at kakapusan. Nagsisimula ang lahat sa mga desisyon na gagawin mo ngayon. Ang ikapitong katotohanan ay nagbabago. Ang ikapu ay nagtuturo sa iyo na mamuhay sa pamamagitan ng praktikal na pananampalataya, hindi lamang sa theoretical na pananampalataya. Kapag nagtabi ka ng 10% bago magbayad ng anumang bill, ipinapahayag mo na nagtitiwala ka sa Diyos na gagawing sapat ang natitirang 90%. Ito ay isang napaka-praktikal at konkretong pananampalataya. Hindi lang ito nagsasabi ng nagtitiwala ako sa Diyos, ngunit nagpapakita ng pagtitiwala na iyon sa pamamagitan ng tunay na mga pagkilos sa pananalapi. At kapag namumuhay ka sa pamamagitan ng pananampalataya sa ganitong paraan, pinalalakas nito ang iyong pananampalataya sa lahat ng iba pang bahagi ng buhay. Maraming tao ang gustong magkaroon ng higit na pananampalataya, ngunit hindi nila alam kung paano ito paunlarin. Ang ikapu ay isang praktikal na pagsasanay sa pananampalataya. Sa tuwing nagtititi ka, pinipili mong magtiwala sa Diyos sa halip na pera lang. Ito ay nagtatayo ng espiritual na kalamnan. Itinuturo ng Hebreo 11:6 na kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan siya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay umiiral at na ginagantimpalaan niya ang mga masikap na naghahanap sa Kanya. Ang ikapu ay isang praktikal na paraan upang hanapin ang Diyos at ipakita na naniniwala ka sa Kanyang probisyon. At narito ang isang bagay na makapangyarihan. Kapag namumuhay ka sa pamamagitan ng pananampalataya sa maliliit na bagay, tulad ng ikapu, nagkakaroon ka ng kumpiyansa na mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa malalaking bagay. Ang mga taong tapat na nagbibigay ng ikapu ay kadalasang nagiging mga taong matalinong nakipagsapalaran sa negosyo, namumuhunan sa edukasyon na nagsasagawa ng matalino. Ang praktikal na pananalig sa pananalapi ay nagtuturo sa iyo na magkaiba sa pagitan ng matalinong pag-iingat at paralisadong takot. Tinuturuan ka nitong magplano ng hindi nababahala, mag-ipon ng hindi maramot, mag-invest ng hindi maingat. Sinabi ni Jesus na ang mga tapat sa maliit ay tapat din sa marami. Sinasanay ka ng ikapu na maging uri ng taong mapagkakatiwalaan ng Diyos na may mas malaking mapagkukunan dahil ipinapakita mo na marunong kang mamahala ng may pananampalataya at karunungan. Kung nauunawaan mo kung paano nagkakaroon ng praktikal na pananampalataya ang ikapu, isulat sa mga komento. Pinipili kong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa takot. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng desisyon na magtiwala sa Diyos sa konkretong paraan. Ang ikawalong katotohanan ay ang pinakapraktikal sa lahat. Kapag palagi kang bukas palad, nakakaakit ka ng mga mapagbigay na tao sa iyong buhay at ito ay lumilikha ng isang network ng mga relasyon na nagpaparami ng mga pagkakataon sa natural at supernatural na mga paraan. Ang pagkabukas palad ay parang magnet na umaakit sa mga taong katulad ng ugali. Kapag kilala ka bilang isang mapagbigay na tao, natural kang kumonekta sa iba pang mapagbigay na tao. At ang mga mapagbigay na tao ay may posibilidad na pagpalain ng isa't isa, lumikha ng mga pagkakataon sa isa't isa at nagtutulungan sa mga maunlad na proyekto. Hindi ito manipulasyon o pansariling interes. Ito ay kung paano gumagana ang malusog na relasyon. Mas gusto ng mga taong may integridad na makipagnegosyo sa ibang tao na may integridad. Ang mga taong mapagbigay
ay nasisiyahan sa pagpapala sa ibang mga taong mapagbigay. Tinutulungan ka ng ikapo na magkaroon ng reputasyon para sa integridad at pagiging mapagkakatiwalaan. Kapag tapat ka sa Diyos sa iyong pananalapi, madalas itong sumasalamin sa kung paano mo tinatrato ang iba sa usapin ng pera. Magiging isang taong mapagkakatiwalaan ng iba. Itinuturo ng Kawikaan 22:1. Ang mabuting pangalan ay higit na dapat piliin kaysa malaking kayamanan at ang mabuting biyaya ay higit na mabuti kaysa kayamanan. Ang tapat na ikapu ay nag-aambag sa isang mabuting pangalan at reputasyon. Maraming mga pagkakataon sa negosyo, promosyon, pakikipagsosyo at pamumuhunan ang lumitaw sa pamamagitan ng mga relasyon, hindi sa pamamagitan ng mga advertisement o resume. Kapag mayroon kang reputasyon para sa pagkabukas palad at pagtitiwala, nagiging uri ka ng taong inirerekomenda ng iba kapag may mga pagkakataon. Ito ay isang natural na paraan na ang pagkabukas palad ay bumalik sa iyo na dumami. Hindi sa pamamagitan ng mahika, ngunit sa pamamagitan ng malusog na relasyon na nabubuo kapag nabubuhay ka ng may integridad at bukas na puso. Ang paghahayag na ito ay masyadong mahalaga upang itago sa iyong sarili. Kung naantig ang iyong puso, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pananaw na ito sa ikapu at kabutihang loob. Maaari mong tulungan ang isang tao na makahanap ng kalayaan at kagalakan sa kanilang relasyon sa Diyos. Ngunit ngayon ay dumating ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Magdarasal ako ng isang tiyak na panalangin tungkol sa iyong kaugnayan sa ikapu at pagkabukas palad. Kung idadasal mo ang panalangin ito mula sa puso, may pagbabagong mangyayari sa iyong pananaw at karanasan sa Diyos. Ang ikasiyam at pinakamahalagang paghahayag ay ito. Ang iyong kaugnayan sa ikapu ay sumasalamin at humuhubog sa iyong kaugnayan sa Diyos. Kapag naunawaan mo ito, lahat ng bagay sa iyong espiritual na buhay at dahil dito, sa lahat ng iba pang mga lugar ay nagbabago. Ang ikapu ay hindi pangunahing tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkapanginoon, tungkol sa pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ng bawat bahagi ng iyong buhay, kabilang ang iyong pananalapi. Kapag si Jesus ay tunay na Panginoon ng iyong pananalapi, makakaranas ka ng kalayaan at kapayapaan na hindi mabibili ng pera. Maraming mga Kristiyano ang nagnanais na si Jesus ay maging kanilang tagapagligtas, ngunit sila ay nag-aatubiling gawin siyang Panginoon ng kanilang mga pananalapi. Gusto nila ng kaligtasan, ngunit pinananatili nila ang kontrol sa kanilang pera. Ngunit sinabi ni Jesus sa Lucas 6:46, "At bakit ninyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang aking sinasabi? Kapag nagtititi ka ng may tapat na puso, ipinapahayag mo, Jesus, ikaw ang Panginoon ng buhay ko at ng aking pananalapi. Nagtitiwala ako sa iyo ng higit pa sa pagtitiwala ko sa aking pera. Naniniwala akong aalagaan mo ako ng higit kaysa kaya kong pangalagaan ang aking sarili." Ang deklarasyon na ito, sa pamamagitan ng praktikal na pagkilos, ikapu, ay binabago ang iyong relasyon sa Diyos mula sa teoretikal tungo sa tunay, mula sa konsepto tungo sa karanasan. Nakikilala mo ang Diyos bilang tagapaglaan, hindi bilang tagapagligtas. At kapag si Jesus ay tunay na Panginoon ng iyong pananalapi, nakakaranas ka ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Huminto ka sa patuloy na pag-aalala. Huminto ka sa pagkakaroon ng pagkabalisa tungkol sa pera. Dahil alam mo na ang nagmamalasakit sa iyo ay may-ari ng lahat. Ang Filipos 4:19 ay naging isang tunay na karanasan sa iyong buhay. At ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at sabay tayong manalangin. Sabihin ang panalangin ito mula sa iyong puso. Mahal na Ama, lumalapit ako sa iyo nang may pasasalamat sa lahat ng biyayang iyong ibinuhos sa aking buhay. Kinikilala ko na lahat ng mayroon ako, ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking kakayahang magtrabaho, ang bawat mapagkukunan, lahat ay nagmumula sa iyong mapagbigay na mga kamay. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataong hindi ako nagtiwala sa iyong probisyon.
Patawarin mo ako sa pagtrato sa ikapo bilang isang mabigat na obligasyon sa halip na isang masayang pribilehiyo. Patawarin mo ako sa takot na maging mapagbigay kapag ikaw ay napakabigay sa akin. Ngayon ay ipinapahayag ko na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay at pananalapi. Lubos kong isinusuko ang aking kalagayang pinansyal sa iyong mga kamay. Pinipili kung magtiwala sa iyo bilang aking tunay na pinagmumulan ng seguridad. Ipinangako ko na parangalan ka ng aking mga unang bunga, hindi dahil sa takot o obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal at pasasalamat. Naway ang aking ikapo ay palaging isang pagpapahayag ng kagalakan, hindi kalungkutan. Isang pagdiriwang ng iyong kabutihan, hindi isang mabigat na pasanin. Paunlarin mo ako ng isang tunay na mapagbigay na puso, hindi lang sa pera, kundi sa oras, talento at paghihikayat. Gawin mo akong isang taong nagpapala sa iba, gaya ng pagpapala mo sa akin. Kung may mga pattern ng kakulangan o takot sa aking pamilya, sirain ang mga ito sa pamamagitan ng aking katapatan at pananampalataya. Naway maging instrumento ako sa pagtatatag ng bagong pamananang pagtitiwala sa iyo. Naway ang aking kaunlaran, malaki man o maliit, ay laging para sa layunin na luwalhatiin ka at pagpalain ang iba. Huwag kailanman pahintulutan ang mga mapagkukunan na ihiwalay ako sa iyo. Ngunit gamitin ang mga ito upang mas mapalapit ako sa iyong puso. Nagtitiwala ako na alam mo ang aking mga pangangailangan at magbibigay ng ayon sa iyong karunungan at sa iyong perpektong panahon. Naway magkaroon ako ng kapayapaan sa bawat sitwasyong pinansyal, batid na ako ay minamahal. At inaalagaan mo sa pangalan ni Jesus, natatanggap ko ang kalayaang maging bukas palad. Natatanggap ko ang kagalakan ng pagtitiwala sa iyo. Natatanggap ko ang kapayapaan ng pagkaalam na ikaw ang aking tapat na tagapagbigay. Amen. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin at pinararangalan ang iyong pananampalataya ngayon. Kakagawa mo lang ng isa sa pinakamahalagang deklarasyon ng iyong buhay, ang pagpili na magtiwala sa Diyos sa iyong pananalapi, hindi lamang sa mga salita, kundi sa isang taus-pusong puso. Ang desisyon na ginawa mo ay magpapakita sa bawat lugar ng iyong buhay. Kapag tunay kang nagtiwala sa Diyos sa pera, nagkakaroon ka ng mas malalim na pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng iba pang sitwasyon. Hindi na ikaw ang katulad mo noong sinimulan mong panoorin ang video na ito. Ang iyong pananaw sa ikapu ay na-renew. Ang iyong pangunawa sa pagkabukas palad ay nabago. Ang iyong relasyon sa Diyos tungkol sa pananalapi ay nakahanap ng bagong kalayaan. Ngayon ay maaari kang magbigay ng may kagalakan sa halip na obligasyon. Maaari kang magtiwala sa halip na mag-alala. Maaari kang maging mapagbigay sa halip na mabuhay sa takot. Ito ang masaganang buhay na pinarito ni Jesus upang dalhin hindi lamang isang kasaganaan ng mga mapagkukunan, ngunit isang kasaganaan ng kapayapaan, kagalakan at layunin. Isulat sa mga komento. Naiintindihan ko ang tunay na puso ng ikapu. Ang bawat pahayag dito ay nagpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya at ipinagdiriwang ang kalayaang hatid ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay isang puwang kung saan ang mga katotohanan sa Biblia ay itinuro ng may balanse at pagmamahal. I-like ang post na ito bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa salitang umaantig sa iyong puso at mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng mga aral na naglalapit sa iyo sa puso ng Diyos. Ang iyong paglalakbay ng pagkabukas palad at pagtitiwala sa Diyos ay nagsisimula pa lamang. Patuloy na hanapin siya sa panalangin, patuloy na lumago sa biyaya ng pagbibigay, at patuloy na ilapat ang mga prinsipyo ng karunungan sa pananalapi na itinuturo niya sa kanyang salita. Ngunit ang matutuklasan mo sa susunod na video ay ganap na magpapabago sa iyong pag-unawa sa biblikal na kasaganaan. Mayroong isang prinsipyo sa salita ng Diyos tungkol sa pagpaparami ng pananalapi na kakaunti sa mga Kristiyano ang nakakaalam, at kapag inilapat mo ito sa iyong buhay, makikita mo kung paano mababago ng Diyos ang kaunti sa napakaraming paraan na ikagulat mo kahit na sa iyo. Huwag palampasin ang paghahayag na ito na maaaring ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay sa kasaganaan na may layunin. Mag-click sa video ngayon
Marami pang ituturo sa iyo ang Diyos tungkol sa kanyang mga plano sa kaunlaran para sa iyong buhay. Nawa ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na hindi nagpapatawad sa kanyang sariling anak ngunit ibinigay siya para sa ating lahat ay patuloy na ibuhos ang kanyang mga pagpapala sa iyong buhay. Naway maranasan mo ang kagalakan ng pagbibigay at ang kapayapaan ng lubos na pagtitiwala sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, naway pagpalain ang iyong buhay ng kalayaang magbigay at katiwasaya ng pangangalaga ng iyong makalangit na Ama na nagmamahal sa iyo. Amen.